Hi, kamusta? Finally weekend na. Actually, Friday pa lang yan. Pero para sa akin kasi yung start ng weekend is yung Friday kapag nakauwi na yung mga bata galing sa school. Syempre, pwede ka na mag-relax ng konti kasi may 2 araw na rest day, di ba? Yan, si MM kapag weekend, mas may time siyang gumawa ng mga arts and crafts niya. Yan, pinapakita niya sa akin yung mga miniature na mga ginawa niyang drawing. Tapos eto, syempre pag Friday, alam nyo na kung anong gagawin yan. Iluluto natin. Ano ba yung niluluto tuwing Friday na nilalagyan ng malunggay? Tinola. Kala nyo munggo, no? Munggo talaga yon, di ba? Yung niluluto tuwing Friday na may malunggay. Pero kasi recently, nung nagluluto ako at kumakain ako ng mga munggo, may sumasakit-sakit sa akin. Kaya kahit sobrang paborito ko yung munggo, ay kailangan kong umiwas. Ayan, go. Nakakatuwa si ate tsaka si MM kasi meron daw silang pinractice na sayaw. Gawa-gawa lang nila yung steps tapos gusto daw nila ipakita sa amin. Nung kinagabihan na, niyaya ko si daddy manood ng movie sa Netflix. Yung title niya Outside, gawang Philippines siya na zombie na movie. Nakakatawa lang kasi nung nanonood kami ni daddy, para kaming mga judge yung kinikriticize namin yung mga angle ng video, ganyan, tas yung mga sasabihin, kala mo talaga mga professional na movie reviewers ba yun? Ba yung weapon niya? Magagalaw yan. Iwan niya na yung weapon niya. Ano ba yun? Hindi na rin namin natapos yung movie kasi biglang lumapit si Tantan at gusto niya daw kumain ng kanin at tinola. So, ayun, sinamahan na lang din siya ni daddy kumain. At saka balita ko hindi din daw maganda yung movie na yun, kaya okay lang. Tapos, nagkayaan kaming lumabas para bumili ng ice cream at mga konting snacks lang. Madalas talaga ganyan kami. Ewan ko ba, pag tuwing gabi parang ang sarap mag-drive ng saglit lang naman. Hindi naman malayuan. Kadalasan, pag nag-7-Eleven kami, ang combo ko dyan ay yung hotdog sandwich na may Manhattan sauce. Tingnan si Tanta ng kulito. Ganyan talaga sila napaka-playful talaga ng mga bata. Minsan hinahayaan ko na lang basta hindi sila mapapahamak, tsaka safe lang sila. So yun na nga, kapag nag-7-Eleven, ang combo ko dyan ay itong hotdog sandwich na may Manhattan sauce tapos mugo-mugo na pink. Ayan o. Sobrang gustong gusto ko kasi talaga yung lasa ng Manhattan sauce. Tapos si daddy naman, siopaw siya. Yan, nagtataka si daddy ba't ko daw pinapakita sa camera yung pagkain ko. Mamaya-maya, nainggit na. Nagpakita din ng pagkain niya sa camera. Ayan, kinabukasan na yan, sobrang excited kong gumawa ng breakfast kasi dumating na yung binili ni Daddy sa Shopee na ito nga yung Sukani 8-in-1 na sandwich, waffle maker. Basta ang dami mong magagawa talaga dito sa machine na to. Yeah, sobrang saya ko kasi magagamit ko siya sa paggawa ng mga iba't ibang baon ng mga bata sa school, tapos sa mga pangmerienda nila para iwas na rin yung laging bibili sa labas. Nakaka-happy kapag marami kang gamit na pangluto sa bahay.
Tamad talaga ako magbasa ng mga instructions, pero pag mga electrical appliances na ganito, binabasa ko talaga kasi nakakatakot, baka biglang sumabog eh. Madali lang tong gamitin. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano ko papalitan ng plates. Ito, una kong gagamitin is yung pang waffle maker. Susubukan ko, 3 yung gagawin ko kasi nga gusto ko matry, excited ako eh. So, ayun, pumapalakpak pa ako, diba? Lahat ng excited talaga. Kahit na non-stick to, gusto ko pa rin lagyan ng napaka-konti lang naman na oil. Ito yung unang try ko, tapos hindi pa ako marunong mag-pour nung pinaka-butter niya. Ang gamit ko pala dyan yung regular na pancake mix lang. Kasi gusto ko yung ayoko yung parang sobrang taba. Gusto ko yung parang medyo manipis siya tapos crunchy yung paggagawa ng waffle. Ayan, pag green and red na yung ilaw, pwede na yun. Ayan, yan ang una nating gawa na waffle. Ayan. Chopstick yung gamit ko para hindi masyado magasgas yung plate niya. Kasi yan eh, parang non-stick coating lang yan eh. Yan, sobrang happy ko niyan nagawa ko yung waffle na yan. Ito naman yung next na ginawa ko, yung donut, kasi request ni Tantan. Maghanap ako ng mga powder na pwedeng ilagay yung chocolate cheese para parang kagaya siya ng mini donut na binibenta sa mga tindahan, sa mga tiyanggi-tiyanggi, ganun. So, ayan, okay na din siya. Okay naman yung pagkakagawa niya. Alam nyo, naisip ko nga minsan pagka hindi ako masyadong busy, gusto ko ring magbenta ng ganito, di ba? Dagdag kita din. Pwedeng pang almusal o kaya pang merienda. Tapos yung last, yung request naman ni MM, yung waffle dog. So, una, lagyan mo muna ng sobrang konti lang sa baba bago mo ipatong yung hotdog tsaka yung cheese. Yung hotdog niluto ko na eh, para sigurado akong lutong-luto talaga kasi baka mamaya, diba, kung anong bakterya yun. Tapos, patungan mo lang ng konti din sa taas para pag niluto siya, makukover niya. Sobrang tuwa ko talaga niyan, yung kinalabasan niyan. Good. Oh! Daddy, look! Yay! Done! Tapos, syempre, may pa-taste test tayo sa mga bata. Ayun, tignan mo naman yung mga mukha. Gustong gusto talaga. Pagkatapos kong gumawa ng almusal nun at kumain, nagsalang lang ako ng mga ilang labahan sa automatic washing machine. Tapos, habang naglalaba yung washing machine, eto, tinatapos ko yung mga pending orders ko dun sa aking mini shop. Ayan, kung hindi nyo alam, meron akong maliit na printing business online sa Shopee tsaka sa TikTok. Medyo hobby-hobby ko lang kasi yun, kaya hindi ako talaga tumatanggap ng sobrang dami na orders. Depende sa load ko dito sa bahay. Kung marami akong ginagawa, hindi ako masyadong magtatanggap ng orders. Pero kung okay naman at hindi masyadong busy dito sa bahay, ay okay lang na tumanggap ako ng maraming orders. Ginagawa ko na rin kasi siyang parang hobby. Ganun. Tsaka usually ganun talaga ako eh. Pag may hobby ako, gusto ko meron akong income dun sa hobby na yun. Para hindi naman sayang, di ba? Kagaya dati nung nagpaplantita ako, nagbebenta ako na ng mga maliit-liit na mga halaman, ganyan. Para at least may pinagkakakitaan ka, tapos nag-e-enjoy ka pa, di ba? So, ayan. Appreciate ko lang. And thank you din dun sa mga bumibili dun sa small business ko. So, ayun, usual na namin na bonding yan every weekend. Ang cute nito kasi bibihira lang ako makakita nitong pumpkin talaga. Kadalasan kasi kalabasa lang. So, eto si Tantan sa akin siya sumama habang nandun sa mga snacks sila dad. You really eat it? No. She does. She just can't find We still have that in the house.
This? Yeah, this one. Ayan, so magtuturo lang ako tapos siya yung kukuha. May mga side comments pa yan pero nakakatuwa lang kasi willing siyang mag-help kay Mami. Where do you put it? Up here? Yeah. Habang nagbabayad si Daddy sa counter, eto, nagme-merienda ako nitong samangko na chocolate na fish. Sarap kasi niyan. Tapos, kahit bagong grocery, tinamad na kami at dito na lang din kami kumain sa may grocery. Nauna na akong kumain kasi gutom na ako tsaka naunang i-deliver yung pagkain ko. So, ayan. Pagkatapos nito, uwi na din kami at marami pa ring mga gawaing bahay na kailangan gawin like maglaba. Basta madami pa, alam nyo na yan. Pagka-uwi sa bahay, nagpuyat kami ng panganay ko si Ate Sasa. Inimpluwensyahan ko kasi siyang manood ng Attack on Titan. Tas, ayun, last 2 episodes na lang siya. Kaya, ayun, sinamahan ko na siyang manood ng mga last episodes. Umiyak tayo. Ayan, Sunday na. So, tatapos na yung weekend natin. At nandito ako ngayon sa aming kwarto dahil magpapalit tayo ng bed sheets para fresh naman yung ating mga kama. So, tara! Ayan, malinis na. So, ayun, marami pa akong ginawa after yan pero hindi ko na nakunan. Salamat sa panonood at sa pakikinig sa aking pagyayaping. Yun. Thank you for watching. Bye-bye.